King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1267. Space-time seal. Ang spiritual race ay matatagpuan sa gitna ng Zilling Zone, habang ang life origin sect kung saan matatagpuan ang Zhao Wei ay nasa panlabas na gilid. Sa paglalakbay ni Zhao Feng mula sa life origin sect hanggang sa spiritual race, kailangan niya ng higit sa kalahating taon, at ito ay kahit na gumamit siya ng teleportation arrays. Ngunit ngayon, nagtataglay si Zhao Feng ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na kaya niyang takpan ang distansyang ito sa kalahati ng oras sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang instant movement. Mayroon din siyang token na nagpapakilala sa kanya bilang isang core disciple ng spiritual race, kaya maaari niyang gamitin ang mga teleportation array ng anumang pangkat sa kanyang ruta. Kapag dumaan si Zhao Feng sa ilan sa mga paksayon na ito, ang mga nakatataas na echelon ay lalabas upang personal na tanggapin siya. Ang pagkakakilanlan ng isang core disciple ng spiritual race ay lubhang kapaki-pakinabang. Bulalas ni Zhao Feng. Naisip niya kung paano, noong tumatakas siya mula sa gulong zone, hindi niya magamit ang teleportation arrays ng mga major factions dahil sa takot na mahuli siya. Ginugol niya ang karamihan ng oras sa paglipad. Sa isang tiyak na sandali, isang napakalaking bundok na umakyat ng 10,000 talampakan sa hangin ay lumitaw sa harap ni Zhao Feng. Ito ay 10,000 li sa circumference. Habang dumadaan si Zhao Feng sa bundok na ito, bigla niyang naramdaman ang isang nanginginig na enerhiya na sumabog mula sa mga ulap sa unahan. Biglang itinoon ni Zhao Feng ang kanyang mga mata habang mabilis siyang nagsimulang umatras. Boom! Sa sandaling ito, lumabas ang space intent mula sa paligid. Ang mga kurtina ng violet na kadiliman ay lumitaw sa bawat direksyon. Sa loob ng mga kurtinang ito ng kadiliman ay may maitim na ulap, isang kulay lila na buwan, at hindi mabilang na mga bituin. Sa huli, ang mga kurtinang ito ng kulay lila na kadiliman ay nag-uugnay at tinatakan ang lugar para sa 10,000 li sa paligid. Ang buong mundo ay tila naging isang kulay lila na gabi, na nahiwalay sa labas ng mundo. Junior, sa wakas ay handa ka nang lumabas. Unti-unting lumitaw ang figure ng Ancient God Night Dragon mula sa Violet Night. Swish! Agad na isinuot ni Zhao Feng ang space-time robe. Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Ang Illusion Space Violet Domain Array na ito ay inihanda lalo na para sa iyo. Kung mas malakas ka ng kaunti, maaaring nagamit mo ang kapangyarihan ng space-time robe para umalis, ngunit ang Ancient God Night Dragon ay tumawa ng marahas. Si Zhao Feng ay isang rank 6 True God na may space-time robe at ang 5 kulay na malakristal na palasyo. Higit pa rito, kinilala siya ng spiritual race, kaya kung ang spiritual race ay nagbigay kay Zhao Feng ng ilang trump card para iligtas ang kanyang buhay, kahit na ang Ancient God Night Dragon ay hindi nagtitiwala na mapapatay niya si Zhao Feng ng mabilis. Kaya, ang Ancient God Night Dragon ay nauna kay Zhao Feng at inilagay ang malakas na hanay na ito sa kanyang landas. Sa Illusion Space Violet Domain Array na ito, kahit ang sarili niyang space intent ay pinaghigpitan. Sinong nagsabi na gusto kong umalis? Sa pagsuot ng space-time robe, hindi ginamit ni Zhao Feng ang alinman sa mga kapangyarihan nito. Sa halip, ngumiti siya sa Ancient God Night Dragon. Kung hindi ko sinasadyang limitahan ang aking bilis upang ang mga tao sa iyong lahi ay makasunod sa akin at maglakbay din sa isang tuwid na linya, talagang makakauna ka ba sa aking harapan at magkaroon ng oras upang ailatag ang hanay na ito? Inilantad ni Zhao Feng ang lahat. Ang ebolusyon ng kanyang God Spiritual Eye ay lubhang nadagdagan ang kanyang saklaw ng paningin. Napansin niya ang mga tao ng Violet Night Race na sumusunod sa kanya sa sandaling umalis siya sa spiritual race. Si Zhao Feng ay pumasok sa bitag ng kanyang kaaway para sa isang layunin, ang patayin itong Ancient God na tumutudyos sa kanya. Natural na alam ko iyon, ngunit sa palagay mo ba, dahil lang sa naging rank 6 True God sa isang pagkakataon, matatalo mo ako gamit ang ilang mga kayamanan at mga divine artifact? Tumawa ang Ancient God Night Dragon. Napansin niya na masyadong tuwid ang ruta ni Zhao Feng, na para bang sinasadya niya iyon. Gayunpaman, siya ba, isang Ancient God, ay matatakot sa isang rank 6 True God? Kahit na binigyan ng spiritual race si Zhao Feng ng ilang trump card na naging imposible para sa kanya na patayin si Zhao Feng, hindi siya mawawala ng malaking pagsisikap.
At kapag napatay niya si Zhao Fang, makukuha niya ang lahat ng kayamanan na pag-aari ni Zhao Fang. Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? May isang bagay na tuso at tuso sa ngiti ni Zhao Fang. Hihihi. Humalaklak ang Ancient God Knight Dragon sa panunuya. Boom! Ina-activate ng Ancient God Knight Dragon ang kanyang bloodline. Nag-transform ang kanyang buong katawan sa isang makapal na violet na likido na sumanib sa paligid na kadiliman. Agad na napansin ni Zhao Fang ang presyon na ibinibigay sa kanya ng nakapalibot na espasyo. Kasabay nito, ang mga bituin, ang kulay lila na buwan, at ang mga madilim na ulap ay nagsimulang gumalaw ayon sa kakaibang mga batas. Illusion daw power. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naglabas ng pinakamataas na eye intent na nagpapahintulot sa kanya na manatiling malinaw ang pag-iisip. Talagang hindi pangkaraniwan ang eye bloodline ng batang ito. Maaari nitong baliwalain ang kapangyarihan ng illusion daw ng Illusion Space Violet Domain Array. Ang nakatagong Ancient God Knight Dragon ay medyo nagulat. Ang Illusion Space Violet Domain Array ay may tatlong pangunahing gamit. Una, ihiwalay ang isang rehiyon mula sa labas ng mundo at pigilan ang isang kalaban sa paggamit ng space intent. Ikalawa, lumikha ng kapangyarihan ng illusion daw na napakahirap labanan ng mga karaniwang eksperto sa parehong antas. Ikatlo, palakasin ang bloodline power ng Violet Knight Race. Whoosh! Whoosh! Dalawang figure na nabuo mula sa kumikinang na violet na likido ang lumitaw sa violet na gabi. Ang mga figure na ito ay pumutok sa kakilakilabot na kapangyarihan habang sinusugod nila si Zhao Fang. 5 Elements Tribulation Lightning Domain. Ang katawan ni Zhao Fang ay agad na nagpakawala ng nakakasilaw na 5 kulay na kidlat. Dahil si Zhao Fang ang sentro, ang lugar ay biglang naging dimensyon ng 5 kulay na kidlat. Sa sandaling pumasok ang dalawang violet figure na iyon sa 5 Elements Tribulation Lightning Domain, napigilan sila ng kapangyarihan ng 5 Elements Tribulation Lightning. Swish! Ang pag-atake ng Ancient God Knight Dragon ay hamina ng higit sa 20%. Hindi masama ang batang ito. Nagulat ang Ancient God Knight Dragon. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng isang rank 6 True God at isang rank 7 Ancient God. Bukod dito, ang bloodline ng Violet Knight Race ay may bow boost sa Illusion Space Violet Domain Array, na nangangahulugan na ang Ancient God Knight Dragon ay mas malakas kaysa karaniwan. Sa kabila noon, ang kakayahan ni Zhao Fang ay kaya pa ring pahinain ang kanyang pag-atake. Lumitaw. Isang 5 kulay na perlas ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Ang 5 kulay na perlas ay lumutang sa hangin at nagpakawala ng puyo ng tubig, na naging isang napakalaking 5 kulay na palasyo na hamarang sa natitirang lakas ng pag-atake. Hahaha, hinihintay kitang ilabas. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ng Ancient God Knight Dragon. Ang 5 kulay na palasyong pag-aari ni Zhao Fang ay isang Supreme Defensive Divine Artifact. Kahit na ang Ancient God Knight Dragon ay mahihirapang masira ito. Whoosh! Ang katawan ng Ancient God Knight Dragon ay biglang lumitaw sa kabilang panig ng 5 kulay na palasyo. Hawak niya ang isang fan ng violet crystal sa kanyang kamay, na ginamit niya upang magpadala ng wave ng violet light. Swoosh! Ang mga pinong tendrils ng violet light ay tumusok kay Zhao Fang na parang kidlat. At hinihintay ko ring magpakita ka. Biglang ngumisi si Zhao Fang, at ang kanyang kaliwang mata ay sumabog na may pinakamataas na eye intent. Swish! Isang violet silver bolt ng nagniningas na kidlat ang lumitaw sa kanyang pilak na mata. Ang kakilakilabot na enerhiya ng Tribulation Lightning sa apoy na ito ay nagparamdam kaagad sa Ancient God Knight Dragon na may mali. Crack! Ang violet silver Tribulation Lightning Flame ay sumabog sa kaluluwa ng Ancient God Knight Dragon. Napakalakas ng pag-atake ng kaluluwa. Napasigaw ang Ancient God Knight Dragon sa gulat. Mas lalo niyang naramdaman na may mali sa sitwasyon. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang isang malakas at marilag na enerhiya. Ancient God. Ang mga salitang ito ay biglang lumitaw sa isip ng Ancient God Knight Dragon. Pinili ni Zhao Fang na ihinto ang pagtatago ng kanyang lakas. Ding! Bang bang! Ang pag-atake ng Ancient God Knight Dragon, na pinahina ng space-time robe, ay bumagsak sa katawan ni Zhao Fang at nagdulot ng ilang arco ng kuryente. 5 Elements Tribulation Lightning Palm.
Matapos matanggap ang pag-atake ng Ancient God Night Dragon, natipon ni Zhao Feng ang Tribulation Lightning Energy at nagpakawala ng napakalaking palad ng makakapal na 5 kulay na kidlat. Napakalakas ng pag-atake. Ito ay hindi mas mahina kaysa sa karaniwang Ancient God. Ang Ancient God Night Dragon ay nanginginig ng wala sa sakit na bumagsak sa kanyang kaluluwa, at ang kanyang mukha ay lumibot sa gulat. Violet Void. Ang Ancient God Night Dragon ay nag-activate ng kanyang bloodline power, at ang kanyang katawan ay agad na nabalot ng mga layer ng kumikislap na violet na ilaw. Ang palad na ito ay ang tunay na pag-atake ni Zhao Feng, at ang Ancient God Night Dragon ay kailangang harapin ito ng buong lakas. God Eye Disintegration. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay may eye intent. Nagkaroon ng mapanlinlang na pagkislap ng liwanag, at pagkatapos ay bumuhos ang isang panaginip na ambon. Ang mga kumikislap na violet na ilaw sa paligid ng Ancient God Night Dragon ay biglang lumabo at pagkatapos ay naglaho. Ito. Paano? Ang mukha ni Ancient God Night Dragon ay nababalot ng takot at pagkalito. Ang kanyang secret defensive bloodline technique at ang lakas na ibinuhos niya dito ay parehong naglaho. Boom! Hiss! Dumagundong sa kanya ang 5 kulay na kidlat na palad na may nakakatakot na pisikal na kapangyarihan ng Tribulation Lightning. Sa Illusion Space Violet Domain Array, bahagyang napigilan din ang space intent ng Ancient God Night Dragon. Alam niyang hindi siya makakaiwas, kaya kumuha siya ng dekalidad na Divine Artifact. Boom! Bang! Ang Ancient God Night Dragon ay nag-activate ng Divine Artifact sa pinakamataas na lawak nito. Isang mataas na kalidad na Divine Artifact. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Batay sa kung ano ang maaaring obserbahan ng kanyang God Eye, ang Divine Artifact na ito ay hindi masyadong mahusay, ngunit halos hindi ito lumampas sa threshold sa mataas na kalidad. God Eye Disintegration. Nakatuon ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa dekalidad na defensive divine artifact na ito. Buzz. Isang layer ng mapangarapan na ambon ang bumaril pasulong. Ang divine artifact sa kamay ng Ancient God Night Dragon ay biglang nawala ang kinang nito. Ano? Anong nangyayari dito? Halos malaglag ang mga eyeballs ng Ancient God Night Dragon sa kanilang mga socket. Ang ginamit niya ang kanyang defensive bloodline technique, ang lakas sa loob nito ay hindi maipaliwanag na naglaho. Ngayon, bumababa na rin ang enerhiya ng divine artifact sa kanyang kamay. Boom! Hiss! Gayunpaman, walang oras para matigilan siya, dahil ang pag-atake ni Zhao Feng ay bumabangga na sa divine artifact. Kahit na nabawasan ang kapangyarihan ng defensive divine artifact, nagawa pa rin itong harangan ang pag-atake ni Zhao Feng. God Eye Disintegration. Itinuon ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng God Eye Disintegration sa isang partikular na mahalagang bahagi ng divine artifact. Sa isang iglap, lahat ng disintegrative power ay nagtagpo sa lugar na iyon. Siya. Isang manipis na bitek ang lumitaw sa mataas na kalidad na divine artifact. Sa isang iglap, ang enerhiya ng 5 Elements Tribulation Lightning Palm ay nag-charge sa mahinang lugar na iyon. Ang mapanirang katangian ng sagupaang ito ay halos naging sanhi ng pagbaba ng kalidad ng banal na artifact na ito sa karaniwang kalidad. Boom! Bang! Ang natitirang lakas sa pag-atake ni Zhao Feng ay nagtapon ng Ancient God Night Dragon hanggang sa gilid ng Illusion Space Violet Domain Array. Heaven Engulfing Palm. 5 Elements Tribulation Lightning Palm. Ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang pag-atake, na nagbigay ng pagkakataon sa Ancient God Night Dragon na makahinga. Gago! Itong batang ito. Masyado siyang kakaiba. Ang violet na katawan ng Ancient God Night Dragon ay napakadilim. Nawala na siya sa pagkakataong ito. Hindi siya kalaban ni Zhao Feng. Ang pangunahing dahilan niyan ay si Zhao Feng ay talagang isang Ancient God. Bilang karagdagan, ang mga kakayahan ng kanyang eye bloodline ay nakakatakot at lubhang kakaiba. Pero dapat nandito na siya agad. Mamamatay pa ang batang ito. Ngumuso ang Ancient God Night Dragon. Swish! Ang Ancient God Night Dragon ay umalis sa hangganan ng hanay at naghanda upang tumakas. Kung hahabulin ni Zhao Feng, mapapabilis lang niya ang kanyang kamatayan. Saan ka pupunta? Malamig na tumahol si Zhao Feng. Ang kanyang kaliwang mata ay muling nagpakawala ng isang malakas na eye intent kasama ng isang pinakamataas na space-time intent. Space-time seal.
Ang space-time intent ay bumaba sa Ancient God Night Dragon. Ito ang kapangyarihan ng space-time intent. Nagulat ang Ancient God Night Dragon. Sa sinumang nakikinig, ang kanyang mga salita ay tila napakabagal na binibigkas, tulad ng isang batang natututong magsalita. Matagal nang sinimulan ni Zhao Feng ang paglinang ng space-time seal, ngunit ang matinding kahirapan ay nangangahulugan na hindi kayang ipakita ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng diskarteng ito. Ngayon na siya ay isang ancient god, iba ang sitwasyon. Sa sandaling ito, hindi lamang maaaring gumamit ng space intent ang Ancient God Night Dragon, ngunit nakatali din siya ng time intent. Siya ay nasa isang slow motion na mundo kung saan maaaring putulin siya ni Zhao Feng ayon sa gusto niya. King of Gods, Kabanata 1268. Muling pagbisita sa Life Origin Sect. Matapos matamaan ng isang space-time eye bloodline technique, ang Ancient God Night Dragon ay nasa isang mundo ng slow motion. Maging ang kanyang mga iniisip ay gumagalaw sa napakabagal na bilis. At ito ay isang eye bloodline technique na nakalock sa kanyang katawan, kaya kahit saan siya tumakbo, ang mga epekto ng eye bloodline technique ay mananatili. Ngunit ang Ancient God Night Dragon ay isa pa ring rank 7 Ancient God. Siya ay sanay din sa space intent at nakabuo ng ilang pagtutol. Bukod dito, halos hindi naiintindihan ni Zhao Feng ang eye bloodline technique na ito, kaya mahirap para sa kanya na panatilihin ang mga epekto nito sa napakatagal na panahon. 5 Elements Tribulation Lightning Palm. Agad na ginamit ni Zhao Feng ang kanyang 5 Elements Tribulation Lightning Divine Power, pinagsama ito sa kanyang pisikal na lakas sa ilang malalaking palad ng kidlat. Kalokohan. Nakuha ng batang ito ang space-time robe, naunawaan ang space-time intent, at natuto pa siya ng ilang space-time eye bloodline techniques. Pinanood ng Ancient God Night Dragon ang pagbaba ng mga pag-atake ni Zhao Feng, ngunit hindi siya nakaiwas. Wala man lang siyang panahon na gumamit ng anumang defensive techniques. Wala siyang magawa kundi gamitin ang kanyang nasirang divine artifact para subukang harangan ang mga pag-atake. Boom! Bang! Ang katawan ng Ancient God Night Dragon ay pinalipad ng ilang li. Ang napakalaking bundok ng bato ay halos agad na patagin. Medyo nakabawi na ako. Naramdaman ng Ancient God Night Dragon na ang space-time intent na nagpapahirap sa kanya ay mabilis na humihina. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay hindi kapani-paniwalang malubha, kaya kailangan niyang umalis ng mabilis hanggat maaari. Swish! Gamit ang isang kumpas ng kaliwang kamay ni Zhao Feng, lumitaw ang isang lalaking nababalutan ng itim na kaliskis. Patayin siya. Malamig na sabi ni Zhao Feng. Hihihi. Isang ancient god na lubhang nasaktan. Dinilaan ng Black Destruction Serpent Dragon ang mga labi nito at nagbigay ng uhaw sa dugo ng ngiti. Ginugol nito ang karamihan sa kamakailang yugtong ito sa space-time robe dimension at ngayon ay nabawi ang lahat ng dating lakas nito. Maraming taon na ang nakalipas mula nang huli itong makakita ng dugo. Ang bloodline ng Destruction Dragon Race ay palaging mahilig sa pagpatay at pagsira. Ang panahong ito ng liblib na paglilinang ay medyo mahirap para sa Black Destruction Serpent Dragon. Boom! Ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay namumulaklak ng mga demonyong apoy na naglalabas ng nakakatakot na enerhiya na maaaring sumunog sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Saan man ito magpunta, nag-iwan siya ng aura ng pagkawasak at kapahamakan. Sa sandaling ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay bumalik sa kanyang rank 6 True God Cultivation. Destruction Dragon Race. Nagulat ang Ancient God Night Dragon. Maging ang kanyang Violet Knight Race na bloodline ay mahinang nang inig at napigilan ng manipis na bloodline ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa isang kisap mata, naabot siya ng Black Destruction Serpent Dragon at Zhao Feng. Destruction Dragon Blast. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay bumuo ng napakalaking kuko ng itim at pulang apoy at pinaputok ito. Tribulation Lightning Eye Flame. Ang kakayahan ni Zhao Feng na harapin ang pisikal na pinsala ay marahil ay hindi katumbas ng Black Destruction Serpent Dragon, kaya pinili niyang atakihin ang kaluluwa ng Ancient God Night Dragon. Boom! Bang! Isang pagsabog ng kidlat at apoy ang lumamon sa Ancient God Night Dragon. Sa sandaling ito, ang space-time seal sa katawan ng Ancient God Night Dragon ay ganap na nawala, ngunit ang kanyang mga sugat ay napakalubha na siya ngayon ay nasa gilid ng kamatayan.
Mamatay ka. Nakita ng Black Destruction Serpent Dragon na sinusubukan pa ring lumaban ang Ancient God Knight Dragon at agad na itinulak ang bloodline nito sa limitasyon para sugpuin siya. Kasabay nito, naglunsad din ito ng destructive attack. Ipinagpatuloy din ni Zhao Fang ang paghampas sa kaluluwa ng Ancient God Knight Dragon. Arg! Ang Ancient God Knight Dragon ay tumili na sumigaw habang ang kanyang katawan ay nilamon ng kidlat at apoy. Mamatay! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nalaslas gamit ang isang kuko na nagngangalit sa destructive draconic na apoy. Boom! Sa wakas ay nawasak ang katawan at kaluluwa ng Ancient God Knight Dragon, naging alabok na natangay ng hangin. Sa wakas napatay na rin kita. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumikinang na may masamang ilaw. 25 taon na ang nakalilipas, habang siya ay tumatakas mula sa dalawang Ancient God, napagpasyahan niya ang kanyang sarili na balang araw ay linisin ang sarili sa kahihiyang iyon. Ngayon, isa sa mga Ancient God ay sa wakas ay namatay sa kanyang kamay. May isang malakas na papalapit. Biglang naramdaman ni Zhao Fang at ng Black Destruction Serpent Dragon ang isang malakas na aura na mabilis na papalapit. Siya yon. Nanlamig ang mga mata ni Zhao Fang. Swoosh! Ang mga bagong dating ay walang iba kundi ang Ancient God Black Heaven at ang dalawang True Gods mula sa Violet Night Hall. Iyon ay. Ang mukha ng Ancient God Black Heaven ay naging malungkot. Malapit kay Zhao Fang, ang alikabok ng katawan ng Ancient God Night Dragon ay dahan-daang nakakalat sa hangin. Senior Night Dragon. Ang dalawang True Gods of Violet Night Hall ay napasigaw sa gulat. Paano nila inaasahan na ang Ancient God Knight Dragon ay mamatay sa kamay ng kanilang target? Hindi ba si Zhao Fang ay isang rank 6 True God? Paano na siya ngayon ay isang rank 7 Ancient God na may kakayahang pumatay ng isang tao sa parehong antas? Hinahabol mo ako dahil gusto mo ito, tama ba? Isang triangular na piraso ng metal ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang habang nakatitig siya sa Ancient God Black Heaven. Para makaiwas sa Ancient God Black Heaven, ginamit ni Zhao Fang ang God Silang Stone para ganap na sugpuin ang metal triangle na ito. Ngunit ngayon, inihayag niya ang item na ito sa Ancient God Black Heaven. Nanginig ang buong katawan ng Ancient God Black Heaven nang makita ang bagay na ito. Ang kanyang mga mata ay ganap na nakatuon sa metal na tatsulok na para bang si Zhao Fang ay wala. Anong uri ng sikreto ang nasa loob ng bagay na ito? Hindi napigilan ni Zhao Fang at ng Black Destruction Serpent Dragon na suriin ang piraso ng metal na ito. Ito ay may kakayahang pilitin ang isang Ancient God na maingat na habulin ang isang tao sa loob ng ilang dekada. Ang metal na tatsulok na ito ay tiyak na hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. Zhao Fang, kung ibibigay mo iyon sa akin, hindi gagawa ng anumang gulo sa iyo ang Ancient Soul Hall sa hinaharap. Huminga ng malalim ang Ancient God Black Heaven para pakalmayan ang sarili at pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Zhao Fang. Noong nakaraan, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pakikipagpalitan ng mga salita kay Zhao Fang at aatake na lang sana siya. Gayunpaman, ilang sandali lang ang nakalipas, ang Ancient God Knight Dragon ay nahulog sa kamay ni Zhao Fang, pinilit siyang tumingin muli kay Zhao Fang. Sa mga labanan laban sa mga kaparehong antas, napakahirap para sa isa na patayin ang isa pa. Sa kabila noon, si Zhao Fang ay naging isang Ancient God pa lamang at kaya na niyang pumatay ng Ancient God ng Violet Knight race. Bukod dito, si Zhao Fang ay mayroon ding itim na Serpent Dragon na may bloodline ng Destruction Dragon race. Kahit na ang Ancient God Black Heaven ay may dalawang rank 5 True Gods ng Violet Night Hall sa kanyang tabi, sila ay ganap na walang silbi. Kung ang kanilang dalawang panig ay maglalaban, ang Ancient God Black Heaven ay walang alinlangan na ang dehado. May sinabi ba ako tungkol sa pagpapaalis sa iyo? Hindi mapigilan ni Zhao Fang na mapangiti. Hindi makontrol ni Zhao Fang kung iiwan siya ng Ancient Soul Hall, ngunit alam ni Zhao Fang na hindi niya pababayaan ang Ancient God Black Heaven. Ikaw. Nais siyang pagbabantaan ng Ancient God Black Heaven. Gayunpaman, si Zhao Fang ay isa na ngayong core disciple ng spiritual race, isang henyo na direktang naging isang rank 6 True God at pagkatapos ay naabot ang antas ng Ancient God sa isang maikling taon. Tiyak na hindi uupo ang spiritual race kung gusto ng Ancient Soul Hall na harapin si Zhao Fang. Pagsisisihan mo ito. Malamig na dumura si Black Heaven at saka tumalikod para umalis.
Senior Black Heaven. Nakita ng dalawang True Gods of Violet Nighthall na ang Ancient God Black Heaven ay naghahanda ng umalis at agad na tumawag. Kung hindi man lang mapatay ng Ancient God Night Dragon si Zhao Fang, tiyak na walang laban silang dalawa. Kaya, umaasa sila na ang Ancient God Black Heaven ay isasama sila kahit papaano. Naghahanap ka ng kamatayan. Mabangis na lumibot ang mukha ng Ancient God Black Heaven habang siya ay galit na sumisigaw. Sa kanyang masamang kalooban, ang dalawang True God na ito ay nangahas na abalahin siya. Swoosh! Isang itim at violet na liwanag ang sumabog mula sa mga kuko ng Ancient God Black Heaven, na napunit ang mga katawan at kaluluwa ng dalawang True Gods ng Violet Nighthall na ito. Matapos patayin ang dalawang ito, umalis ang Ancient God Black Heaven. Hihihi. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay mapanuksong tumawa. Ito ay bumalik sa kanyang kalakasan at nakapatay pa ng isang Ancient God. Ang lahat ng ito ay sadyang napaka-refresh. Iiwan ko siyang buhay sa ngayon. Tumanggo si Zhao Fang. Kung ikukumpara sa Ancient God Night Dragon, mas gugustuhin niyang patayin ang Ancient God Black Heaven. Gayunpaman, ang Ancient God Black Heaven ay mas malakas kaysa Ancient God Night Dragon. Bukod dito, dumaan lang siya sa isang malaking labanan na nagbuwis sa kanyang lakas. Kahit na nagtrabaho siya kasama ang Black Destruction Serpent Dragon, wala siyang tiwala na patayin ang Ancient God Black Heaven. Maliban kung ginamit niya ang lakas ng Blood Flame Killing Race. Ngunit hindi ito garantiya. Pagkatapos ng lahat, ang Blood Flame Killing Race ay nangako lamang na paglilingkuran si Zhao Fang nang hindi siya sinasaktan. Kung sila ay lumabas at nakatakas sa kontrol ni Zhao Fang, sila ay ganap na may kakayahang ibunyag ang sikreto ni Zhao Fang at makuha ang iba na patayin siya. Iwan siyang buhay. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay natigilan. Alam nitong nakuha ni Zhao Fang ang tulong ng Blood Flame Killing Race, kaya ang pagpatay sa Ancient God Black Heaven ay hindi isang mahirap na gawain. Ang kanyang kinabukasan ay hindi matatawaran. Bumuntong hininga ang Black Destruction Serpent Dragon. Noong nakaraan, si Zhao Fang ay hindi man lang langgam sa paningin nito, ngunit ngayon, kahit nasa kasukdulan nito, hindi ito kapantay ni Zhao Fang. Matapos tanggalin ang Black Destruction Serpent Dragon at ang Spacetime Robe, nagpatuloy si Zhao Fang sa kanyang paglalakbay. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang instant movement para maglakbay ng buong bilis. Makalipas ang mahigit 2 buwan, nakarating na rin siya sa Life Origin Sect. Si Zhao Fang, na nakasuot ng puting belo na sombrero, ay pumasok sa Life Origin Sect. Sino ang bumibisita? Agad na pinuntahan siya ng ilang gwardya. Swish! Kinuha ni Zhao Fang ang token na nagpapakita na siya ay isang core disciple ng spiritual race. Ang isang ito ay may mga mata ngunit hindi nakakakita, hindi alam na ang good sir ay isang core disciple ng spiritual race. Mangyaring patawarin ang pagkakasala na ito. Ang lahat ng mga gwardya sa harap ni Zhao Fang ay lumuhad. Ang Life Origin Sect ay isang peak 4-star faction, ngunit ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng spiritual race. Kahit na ang mga core disciple ng Life Origin Sect ay kailangang tretuhin ang mga core disciple ng spiritual race ng may malaking paggalang, pabayaan ang mga gwardya na ito. Anong bagay ang nagdadala ng good sir sa Life Origin Sect? Tanong ng isang guard. Naparito ako para hanapin si Yu Bingcheng. Malamig na sabi ni Zhao Fang. Sinundan ni Zhao Fang ang isang gwardya sa Life Origin Sect. Hindi nagtagal ay dinala na ng gwardya si Zhao Fang sa tirahan ni Elder Yu Bingcheng. Good sir, ito ang tirahan ni Elder Yu. Pupunta ako at ipaalam sa kanya ang iyong pagbisita. Isang nakakabinging ngiti ang ibinigay ng guard. Hindi na kailangang. Pwede ka nang umalis. Mataray na sagot ni Zhao Fang. Nang wala na ang gwardya, pumunta si Zhao Fang sa pintuan. Thump. Binuksan ni Zhao Fang ang mga pintuan sa bulwagan. Sino ang naglakas loob na manghimasok sa tirahan ng isang elder? Isang galit na dagandong ang nagmula sa kailaliman ng palasyo. Sa isang kislap ng liwanag, lumitaw si Yu Bingcheng sa harap ni Zhao Fang. Ikaw. Si Yu Bingcheng ay nabigla, at pagkatapos ay lumingon ang kanyang mga mata nang tumaas ang malakas na enerhiya mula sa kanyang katawan. Kung sino ka man, ang pagpasok sa tirahan ng elder ay isang malaking krimen. Ako mismo ang magtutupad ng parusa.
Matuwid na idineklara ni Yu Bingcheng. Hindi niya inaasahan na babalik si Zhao Fang. Tila siya ay nabigo sa kanyang pagtugis kay Zhao Yufei at bumalik sa Life Origin Sect upang humingi ng tulong kay Yu Bingcheng. Ngunit hindi maaaring payagan ni Yu Bingcheng si Zhao Fang na sirain ang kanyang plano. Kaya, nagkunwari siyang hindi nakilala si Zhao Fang at pinatay siya. Talagang may magandang alaala si Elder Yu. Mabilis mong nakalimutan ang tungkol dito, Zhao. Hindi gumalaw si Zhao Fang, ngunit ang mga divine stage sa kanyang katawan ay dahan-daang nagsimulang maglabas ng kanilang enerhiya. King of Gods, Kabanata 1269. Pagsadjep. Tinitigan ni Elder Yu si Zhao Fang ng may malamig at masakit na mga mata habang nag-iipon siya ng napakalaking lakas para durugan siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang katawan ni Zhao Fang ay nagpakawala din ng napakalaking enerhiya. Rank 6 True God. Sa sandaling ito, matalas na nararamdaman ni Elder Yu ang antas ng cultivation ni Zhao Fang. Ngunit paano ito mangyayari? Si Zhao Fang ay dumating sa Life Origin Sect bilang isang quasi-god lamang. Paano na siya ngayon ay isang rank 6 True God? Zhao Feng, maaari ka bang? Tila may naisip si Elder Yu, at namula ang kanyang mukha sa sobrang pagkabigla. Nang dinala ni Zhao Fang si Han Ningguo sa lugar na ito, isang beses o dalawang beses lang narinig ni Elder Yu na binanggit ni Han Ningguo ang pangalan ni Zhao Fang. Noong panahong iyon, si Zhao Fang ay hindi gaanong mahalaga kaya hindi naisip ni Elder Yu na makikita niya si Zhao Fang sa hinaharap. Dahil dito, hindi siya mapakali na maalala ang pangalang ito. Matapos paalisan si Zhao Fang, nanatili si Elder Yu sa loob ng bahay, masyadong abala sa sarili niyang mga gawain para mag-alala tungkol sa iba, ngunit paminsan-minsan ay nakakarinig siya ng ilang balita tungkol sa ilang tao na henyo Zhao Fang. Hindi kailanman iuugnay ni Elder Yu ang henyong ito na si Zhao Fang sa taong ipinadala niya sa spiritual race upang maging isang worker-disciple, ngunit ngayong ipinakita ni Zhao Fang ang kanyang rank 6 True God cultivation, paanong hindi niya maintindihan ang nangyayari? Bakit nagmamadali si Elder Yu na patayin ako? Walang pakialam na tanong ni Zhao Fang. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisa nang may biglang nang istorbo sa akin. Umakyat ang galit sa ulo ko, kaya medyo nagmamadali akong kumilos. Brother Zhao, mangyaring huwag kang magalit. Pinisil ni Elder Yu ang isang napakapangit na ngiti. Wala siyang sama ng loob kay Zhao Fang, at kahit na ngayon lang siya nagpakita ng intensyong pumatay, hindi niya talaga inatake si Zhao Fang. Bilang karagdagan, si Zhao Fang ay nakapasok lamang sa spiritual race sa pamamagitan ng kanyang tulong. Kaya, hindi naniniwala si Elder Yu na gagawin ni Zhao Fang ang anumang bagay sa kanya. Hindi ko akalain na ang batang ito ay magkakaroon ng kakila-kilabot na talento para direktang makamit ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm. Ang isip ni Elder Yu ay labis na hindi naaayos. Si Elder Yu ay isang rank 6 True God, isang elder na may pinakamababang status sa maraming elder ng Life Origin Sect. Si Zhao Fang ay isa ring rank 6 True God, ngunit siya ay isang core disciple ng spiritual race, isa sa mga pinaka-nakasisilaw na henyo nito. Kahit na ang mga ordinaryong elder ng spiritual race ay hindi maglalakas loob na pukawin si Zhao Fang. Kung tungkol sa Life Origin Sect, isa talaga ito sa mga paksayon na pinangangasiwaan ng spiritual race. Dahil dito, bilang elder ng Life Origin Sect, siya ay nasa isang mas mababang katayuan kaysa kay Zhao Fang. Nasaan si Han Ningguo? Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Siya, nasa labas para sa isang misyon. Saglit na kumislap ang mukha ni Elder Yu bago nanambalik ang katinoan nito. Bakit ang batang ito ay nagtatanong tungkol kay Han Ningguo pagdating niya rito? Siya ang pinakamaningning na henyo ng spiritual race. Dapat ay nakakasama niya si Zhao Yufei. Nagsisimula ng matarante si Elder Yu. Sa kanyang pananaw, si Zhao Fang ay responsable lamang sa pagpapadala kay Han Ningguo sa Ziling Zone. Hindi dapat magkaroon ng mas malalim na relasyon ang dalawa. Ngunit ngayon, tahasang nagtatanong si Zhao Fang tungkol kay Han Ningguo. Kung nalaman ni Zhao Fang kung paano niya tinatrato si Han Ningguo, mahihirapan si Elder Yu na hulaan kung ano ang mga kahihinatnan. Naiisip lang ni Elder Yu na si Zhao Fang ay nagtatanong kung kumusta na siya. Kaya, nagsinungaling siya at sinabing nasa isang misyon si Han Ningguo.
Talagang marunong magbiro si Elder Yu. Hindi ba siya nasa tirahan mo? Nakikita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang lahat, at matagal na niyang natukoy na si Han Ningguer ay nakakulong sa isang partikular na bulwagan ng palasyong ito. Paano? Paano mo nalaman? Sumeryoso ang mukha ni Elder Yu sa gulat. Naging malamig at madilim ang mukha ni Zhao Fang habang tahimik siyang humakbang papasok ng palasyo. Bago umalis sa Life Origin Sect, iniwan niya si Zhao Hui. Nagawa lang ni Zhao Hui na makihalubilo sa Life Origin Sect, ngunit palagi niyang binibigyang pansin ang sitwasyon sa Life Origin Sect sa buong panahon. Wala pang balita tungkol sa Eye of Life na lumilitaw sa Life Origin Sect. Kaya, nagsimulang hulaan ni Zhao Fang na may mali kanina. Isa sa mga dahilan ng kanyang pagbisita sa Life Origin Sect ay para kunin si Zhao Hui, ngunit ang isa pang dahilan ay para makita kung ano ang kalagayan ni Han Ningguer. Isang malakas na hanay ang ipinadala sa paligid ng isa sa mga pinakaloob na bulwagan ng palasyong ito, na pinutol ito mula sa labas ng mundo. Kahit na ang divine sense ng isang ancient god ay mahihirapang makalusot. Nako, hindi mapigilan ng array na ito ang see-through na kakayahan ng kaliwang mata ni Zhao Fang. Alam niya talaga. Sumunod si Elder Yu sa likod ni Zhao Fang, may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha. Hindi siya umalis sa kanyang tahanan kamakailan, at walang ibang pumasok, kaya paano lumabas ang balitang nakakulong si Han Ningguer dito? At paano ito nakarating sa tenga ni Zhao Fang? Hindi maisip ni Elder Yu kung paano ito nangyari. Pagdating sa selyadong bulwagan, iniunat ni Zhao Fang ang isang kamay. Swish! Isang tidal wave ng pisikal na enerhiya ng kidlat ang dumagundong pasulong. Ang walang katapusang tribulation lightning ay sumabog sa hanay. Kling! Basag! Isang crack ang lumitaw sa lugar na inabot ni Zhao Fang. Sinuntok ni Zhao Fang. Thump! Ang hanay ay sumabog sa hindi mabilang na malakristal na mga batik ng liwanag na nakakalat sa mundo. Paano ito nangyari? Walang sino mang mas mahina kaysa sa isang ancient god ang dapat masira ang hanay na ito. Pakiramdam ni Elder Yu ay siya ay tinamaan ng kidlat. Sa sandaling nabasag ang hanay, bumukas ang pinto sa bulwagan, at bumaril ang nakaberdeng si Han Ningguer. Zhao Fang. Hindi alam ni Han Ningguer kung paano nabasag ang array, ginamit lamang ang pagkakataong ito para makatakas, ngunit sa kanyang pagtataka, ang unang taong nakita niya ay si Zhao Fang. Si Han Ningguer ay agad na na-freeze sa lugar, ang kanyang madilim na berdeng mga mata ay nababalot ng maulap na ulap. Wala na si Han Ningguer ng kanyang walang muwang at magiliw na mukha. Napalitan ito ng haggard at packed expression. Biglang bumaon ang malambot at pinong katawan niya sa dibdib ni Zhao Fang. Dahil man sa sobrang hirap siya nitong mga nakaraang araw o dahil sa sobrang saya niya, nagsimulang umiyak si Han Ningguer, ang kanyang malakristal na luha ay bumasa sa damit ni Zhao Fang. Anong nangyayari dito? Mahinang tanong ni Zhao Fang, hindi siya tinatanggihan. Pinananatili niya akong nakakulong dito at sinubukan akong hikayatin na maging kanyang kasama sa paglilinang. Pagkatapos ay sinabi ni Han Ningguer kay Zhao Fang ang lahat ng nangyari pagkatapos niyang umalis. Sa nangyari, sa sandaling umalis si Zhao Fang, ikinulong ni Elder Yu si Han Ningguer sa bulwagan na ito at sinimulang hikayatin siya na maging kanyang kasama sa paglilinang. Tumanggi si Han Ningguer na sumangayon, na nangangahulugang hindi na siya umalis sa bulwagan na ito mula noon. Bilang karagdagan, kailangan ni Elder Yu ng aktwal na kasama sa paglilinang, hindi isang puppet. Dahil dito, wala siyang ginawang masyadong labas sa linya, palagi lang siyang sinusubukang hikayatin siya. Hindi niya gustong masyadong galit si Han Ningguer sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kapag pumayag si Han Ningguer, ang kanyang Eye of Life ay magbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Si Elder Yu ay maaaring sumunod at umakyat ng mas mataas at mas mataas. Brother Zhao, taos puso kong mahal si Han Ningguer. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Nakita ni Elder Yu na may kakaiba sa hitsura ni Zhao Fang. Iniipon niya ang kanyang lakas ng loob, sinabi niya. Kung mahal din ni Brother Zhao si Han Ningguer, maaari mo siyang isama. Sa spiritual race, hindi na magtatagal si Han Ningguer para maging eksperto. Nang makitang natatakot si Elder Yu kay Zhao Fang, pinunasan ni Han Ningguer ang mga luha sa kanyang mga mata at iniwan ang mainit na dibdib ni Zhao Fang. Zhao Fang, nakita mo na ba si Zhao Yufei?
Direktang tanong ni Han Ninger. Sa kanyang pananaw, tiyak na nakita ni Zhao Feng si Zhao Yufei at nakakuha ng mahusay na katayuan habang siya ay naroon. Kung hindi, bakit matatakot si Elder Yu kay Zhao Feng? Paano mo siya gustong hawakan? Tumanggo si Zhao Feng at itinuro si Elder Yu. Sa oras na ito, binigyan ni Han Ninger si Elder Yu ng malamig at masakit na tingin. Bahagyang napangiti si Elder Yu. Ang mga salita ni Zhao Feng ay nagpalungkot sa kanya. Kahit na siya ay isang elder ng Life Origin Sect, mukhang handa si Zhao Feng na hatulan kung siya ay nabuhay o namatay. Putulin natin ang kanyang kultibasyon. Diretsyong sabi ni Zhao Feng. Alam niyang mahihirapan si Han Ninger na magkaroon ng anumang pagnanais na patayin si Elder Yu. Brother Zhao, nakapasok ka sa spiritual race dahil tinulungan kita. Namutla si Elder Yu at agad na nagsimulang magprotesta. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, kahit na ang kamatayan ay mas mabuti kaysa sa pagkakaroon ng baldado ng isang tao. Hindi nagbago ang hitsura sa mukha ni Zhao Feng habang dahan-dahan siyang humakbang patungo kay Elder Yu. Zhao Feng, huwag kang masyadong mauna. Maaaring mas malakas ka kaysa sa akin, ngunit imposibleng mapilayan mo ang aking paglilinang. Bilang karagdagan, ito ang Life Origin Sect, at isa ako sa mga elder nito. Nakita ni Elder Yu na hindi gumagana ang malambot na diskarte at agad na naging matigas. Dati kang miyembro ng Spirit Grass Gate, ngunit hindi ka tumulong kay Han Ninger o tumulong na buhayin ang Spirit Grass Gate. Sa halip, sarili mo lang ang iniisip mo. At bukod sa, tumingin sa isang salamin. Sa tingin mo ba talaga makakapantay mo siya? Naiinis na tinitigan siya ni Zhao Feng. Nakita ni Elder Yu na ang isipan ni Zhao Feng ay nakatakda na at halos imposibleng magbago. Kahit na kailangan kong umalis sa Life Origin Sect, umalis sa Ziling Zone, hindi ko hahayaang mapilayan mo ang aking cultivation. Ang mukha ni Elder Yu ay naging maayos. Sa kanyang rank 6 True God cultivation at status bilang isang doktor, maaari siyang pumunta sa anumang iba pang zone at mamuhay ng maayos sa anumang random na 4-star faction. Swish! Agad na tumakas si Elder Yu. Hindi ka maaaring tumakbo. Sa isang malamig na singhot, si Zhao Feng ay nagbagong anyo ng isang kidlat at hinabol si Elder Yu. Bramble Binding. Nagpadala si Elder Yu ng isang stream ng dark green divine power. Agad na tumubo ang makapal na baging, tinak, at dawag sa paligid ng palasyo, na lumikha ng dagat ng mga tinak. Boom! Bang! Ang buong palasyo ay agad na sumabog habang ang hindi mabilang na matinik na baging ay umabot kay Zhao Feng. Swish! Si Elder Yu ay nagbigay ng isang mapanuksong ngiti habang siya ay patuloy na tumakas, ngunit ilang sandali pa, isang dumi ng 5 kulay na kidlat ang lumitaw sa nakakatakot na dagat ng mga tinak. Ang lahat ng mga tinak at baging sa domain na ito ay dinurog sa mga piraso ng sunog na kahoy. Swish! Si Zhao Feng ay bumaril kay Elder Yu, na tila lumalampas sa espasyo habang siya ay agad na lumitaw sa itaas ni Elder Yu. Sobrang bilis. Nagulat si Elder Yu. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng kirot na bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Boom! Bang! Ang suntok ni Zhao Feng ay tumama kay Elder Yu sa lupa, kung saan siya samuka ng dugo. Siya ay isang wood element cultivator pati na rin isang doktor. Sa mga tuntunin ng kakayahan sa pakikipaglaban, siya ay mas mahina kaysa sa isang normal na rank 6 True God. Napakalakas ng batang ito, at mas mabilis siya kaysa sa akin. Alam na ngayon ni Elder Yu na hindi siya katapat ni Zhao Feng, at hindi rin siya makakatakas. Whoosh! Pinipigilan ang kanyang mga pinsala, lumipad si Elder Yu patungo sa Han Ninger. Zhao Feng, pinilit mo akong gawin ito. Ang katawan ni Elder Yu ay lumundag ng divine power habang naghahanda siyang hulihin si Han Ninger at gamitin ang kanyang buhay para bantaan si Zhao Feng para makatakas siya. Hindi. Dahil sa nakakatakot na panggigipit ni Elder Yu, nahirapan si Han Ninger na huminga. Si Elder Yu ay nasa bingit ng hulihin si Han Ninger. Naghahanap ka ng kamatayan. Agad na nanlamig ang mga mata ni Zhao Feng habang nakataas ang palad niya. Isang talom ng 5 kulay na kidlat ang lumampas sa kalawakan at tinaga si Elder Yu sa kanyang mga hita. Arg! Ang kanyang katawan ay halos maputol sa kalahati, si Elder Yu ay napaungol sa sakit habang ang kanyang napakalaking aura ng enerhiya ay agad na bumagsak.
Sa sandaling ito, ang malalakas na alon ng enerhiya ay nagmula sa paligid. Sino ang nang-ahas na manggulo sa Life Origin Sect? Biglang sumigaw ang isang lantang matanda na may itim-berdeng balat. Isang matandang babae na may hawak na tungkod ang sumugod sa pinangyarihan mula sa ibang direksyon. Third Elder, Fourth Elder, papatayin niya ako. Sagipin mo ako. Agad na sumigaw si Elder Yu. Tumigil ka. Gaano kalakas, ang maglakas loob na pumasok sa Life Origin Sect at pumatay.